Almost 1 million Americans identify as Satanists, so I went to the Satanic Temple in Massachusetts, and here are 3 shocking things I learned. Number 1, there's no heaven and no hell. Satanists do not believe in the afterlife, so they live by one rule: make this life count. This is the only life you got. Number 2, they don't actually believe in Satan. Plot twist, they use Satan only as a metaphor for freedom and rebellion against authority. When we say hail Satan, we say hail thyself. Number 3, it's about equality, not evil. Here's the wildest part. Satanists aren't against religion. They just feel that all religions should be equal. They've been fantastic neighbors. They're all about rights for all. So it turns out that Satanists aren't devil worshippers after all. They are activists fighting for religious freedom. Alright mga ka-good news, narinig mo na ba yon? Satanists don't believe in Satan. Wala daw silang heaven or hell at ang goal lang nila ay equality. Sa panahon ngayon, maraming ganitong content na nagiging viral. Parang harmless, parang intellectual, pero bilang Kristiyano, kinakailangan natin matuto mag-respond ng may katotohanan at may pag-ibig. Hindi ito atak sa tao, kundi biblical clarity. Kaya tara, pag-usapan natin yan. Una, sabi nila, no heaven, no hell, make this life count. Totoo, mahalaga ang buhay na ito. Pero ayon sa Bible, hindi dito natatapos ang lahat. Sa Hebrews chapter 9 verse 27 ang sabi, "It is appointed for a man to die once, and after that comes judgment." Ka-good news, hindi ito panakot. Ito ay paalala na ang buhay natin ay may eternal weight. Kung walang eternity, mawawala ang ultimate justice at hope. Pero dahil may eternity, may dahilan para mamuhay ng may kabanalan at may pananampalataya. Pangalawa, they don't believe in Satan. Metaphor lang daw siya. Interesting ito kasi sa scripture, si Satan ay hindi lang symbolic. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, "Their adversary the devil prowls around like a roaring lion." Ka-good news, si Jesus mismo tinawag na si Satan na liar at father of all lies. That's according to John chapter 8 verse 44. Kaya bilang Christians, hindi natin siya niro-romanticize bilang freedom icon. Ang tunay na freedom, ayon sa John chapter 8 verse 36, ay nanggagaling kay Kristo, hindi sa rebelyon laban sa Diyos. Pangatlo, it's about equality and religious freedom. Mga ka-good news, bilang believers, naniniwala tayo sa respeto at dignity ng bawat tao. Dahil lahat ay image bearers of God, sabi ng Genesis chapter 1 verse 27. Pero tandaan natin, ang equality sa society ay iba sa truth claims ng gospel. Sa John chapter 14 verse 6, sinabi ni Jesus, "I am the way, the truth, and the life." Hindi ito pagiging exclusive dahil proud tayo, kundi dahil si Kristo ang nagbigay ng daan para sa lahat. So ano ang takeaway natin sa video na ito? Hindi lahat ng bagay na mukhang harmless ay neutral spiritually. Hindi natin kailangan maging hostile sa mga taong may ibang paniniwala. Instead, maging malinaw tayo. Ang tunay na kalayaan ay hindi sa paglayo sa Diyos, kundi pagbabalik kay Jesus. Kaya kung ikaw ay nanonood at naghahanap ng meaning, hindi metaphor ang kailangan mo. Kailangan mo ng tagapagligtas. At ang mabuting balita, mahal ka ng Diyos at inaalok niya ang tunay na buhay sa pamamagitan ni Kristo. What are your thoughts? I-type mo sa comment section. Pag-usapan natin yan.